Ayon po kay Claire Castro, Palace urged concerned agencies to prove Duterte's threats. Yung death threat po ni Sara Duterte versus PBBM. Okay. Alam ninyo, eto lang Claire, no? Tayo lang po yung tanging bansa na talagang hini-headline pa natin yung mga may death threat yung Pangulo. Tayo lang ang tanging bansa na hini-headline pa natin na may death threat yung isang senador, si Risa Hontiveros. Alam niyo yung ibang bansa, halos itago nila yan kahit may death threat pa po. Itatago nila yan kasi, alam niyo ba kung anong ginagawa ni Pangulo? Claire, alam mo ba kung ano ang ginagawa ni Pangulong Marcos sa ibang bansa? Bukod sa inimbitahan siya ng mga bansa na yun, nag-iimbita siya ng mga foreign investors. Alam niyo yung threat sa Pangulo, kaya nga po tayo may Presidential Security Group. Sila po ang dapat mamahala sa seguridad ng Pangulo. Alam naman natin kung bakit ka nagdadaldal na dapat seryosohin, dapat mag-imbestiga dyan sa death threat. Kasi yan ay para kumalat talaga sa inyo na totoo yung death threat ni BP Sara kay Pangulong Marcos nang ma-impeach na siya. Pero ano po ang kapalit? Di ba? Very willing kayong sirain ang bansang Pilipinas. Very willing kayong mawalan ng silbi yung ginagawa ni BBM. For the sake na masira lang si BP Sara, wala na naniniwala sa inyo. Halimbawa, pumunta siya. Saan ba siya huling pumunta? Yung pinakahuli ni BBM saan? Nakalimutan ko na sa dami ng pinupuntahan. Ano yung huli niyang pinuntahan bansa? Ito, very practical ha. Paki-comment po kung ano po yung huli niya. Singapore? Singapore ba? Canada, Singapore, di ba? Halimbawa sa Canada, may pinulong siya ron. Nagpulong siya ng mga business. Kunwari, hindi ko alam, no? Halimbawa, sa Canada na lang, masikat siya sa Canada eh. Kasi sa Canada, natitiyak ko na nakipagpulong siya sa mga negosyante. Okay. May nakumbinsi siya. Magaling naman in fairness si BBM na magsalita. So nakumbinsi niya. Mga foreign investor na Canada. Siyempre, mag-iimbestiga yan. Ang galing naman ng Pangulo magsalita. Baka naman talagang maayos ang Pilipinas. Tapos maririnig nila, spokesperson ng Pangulo. May death threat sa Pangulo, kinakailangan seryosohin. Maririnig nila isang senador, may death threat. Puta, mga senador yan. At Pangulo ng Pilipinas yan. Si Donald Trump ba, naririnig mo yung spokesperson na may death threat? Si Donald Trump, ilang beses na pinagtangka ang barilin. Muntik, tinamaan na po yung tenga niyan. Ang daming pagkakataon na siya po ay talagang pinagtatangkaan. Pero hindi po nila pinag-uusapan na may death threat. May 4 na beses na si Donald Trump na pinagtangkaan. Na may death threat po ang ating Pangulo. It's parte po yan ng trabaho. Kasi pag nagsalita po na seryosohin natin yung death threat, ay spokes ng Malacanang, kakaiba po yan. Wala pa po ako narinig before na mga spokesperson na may death threat. May death threat kay PRRD, may death threat kay Pinoy, may death threat kay Cory, may death threat kay GMA. Parte po yan yung pag-iingat ng Pangulo. Pero never pong ina-announce yan kasi masisira po yung bayan. Halimbawa, willing na ako, nagustuhan ko yung sinabi ni Marcos. Aba, yung mga first 5 years pala, wala kaming tax. Halimbawa, ganun yung sinabi. Oh. Nagustuhan mo, nagbibigay ng tax exemption yung Pilipinas. Okay to. Tapos, pinagmalaki pa na kami ngayon ay upper middle class na. Aba, umuunlad na to. Imbestigahan mo nga yan kung okay tayo
biglang mababalitaan niya, may death threat ang Pangulo, may death threat yung senador na Reza Ontiveros. Kahit wala naman, very willing kayong masiraan. At eto pa, siyempre, ang sinasabi nila, ang nagde-death threat, Vice President. Iba po yun eh. Dapat yan, intelligence na lang kung totoo man. Hindi ko po sinasabing wala. Kung totoo man yan, intelligence na lang ang gumagalaw to prevent, di ba? Oh. Mahuli yung mga necessary, yung mga dapat mahuli, kasuhan yung dapat kasuhan. Pero panay announcement kayo na yung Vice President, dinideath threat niya. Ibang klase yun. Vice President ang nagde-death threat. Tignan mo nga, sino ba yung Vice President na yan? Siya ang pinaka-popular. Aba, delikado tayo yan. Yung pinaka-popular na leader, gustong ipatigok yung nagpunta rito leader. Nangumbinsi sa ating mga businessman na pumunta ron. Kaya walang nagpupunta rito ng mga konting satsat. Sarado po ang Senado kasi po may threat sa Senado. Putan, naging 13 na sila. Nawala bigla yung threat. Napunan niyo ba yun? Nung wala pa silang 13, 12 pa lang sila. Walang pasok sa Senado kasi may kung ano man yun, na mabigat na Nung naging 13 sila, biglang tumahimik ang Senado eh. Kakaiba talaga eh. Pag ikaw po, negosyante, gusto mo magpumasok na, teka muna, sasabihin mo, bakit naman ako magpapasok ng pera dyan? Yun po yun. Mag-ingat po kayo sa kasasalita. Gusto niyo lang pong siraan si BP Sara, ang Pilipinas po ang nasisira. Okay.